Sa mga sandaling ito, hindi pa man tuluyang humuhupa ang usok at apoy sa West City nang tumingin si -1 kay Yehi. Nakapirmi lang ito, hindi man lang gumalaw, parang pader na hindi kayang gibain. Sumabog ang galit ni -1 nang makita niyang walang epekto ang nauna niyang atake. Kaya kaagad niyang pinagana ang kanyang gene power at nagpakawala ng tuwirang atake sa mukha ni Yehi. Itinapat niya ang Death Acid Elbow sa mukha ni Yehi. Tiningnan lamang siya ni Yehi, ngunit hindi tumigil si -1, agad niyang isinunod ang Magma Iron Shoulder, na dumadagindong na parang nagbabagang bakal, na parabang ayaw niyang bigyan ng kalaban ng kahit kaunting pagkakataong makabawi. Sunod-sunod niyang pinakawala ng 5-fold Thunder Whip pero wala ring saysay. Sa harap ng malamig at walang kibong ekspresyon ni Yehi, parang hangin lang ang mga atake. Ilang sandali pa nang makita ni -1 na walang epekto ang kanyang mga binibitawang atake, bigla siyang napasigaw sa inis, isang sigaw na may halong pananakot sa hampas lupang nasa harap niya. Nag-alinlangan siya sa sarili, pero pilit pa ring inuulit na siya ang perpektong nilalang. At saka, nagbago ang katawan niya. Gumalaw ang mga selula, nag-shift sa isang pinalakas na sonic state. Umalangaw-ngaw ang kanyang ultrasonic scream, isang hiyaw na tila inuubos ang sariling lakas niya, at pinakawalan niya ang napakalakas na sigaw sa mismong harapan ni Yehi, na parang bagyong humahawi sa lahat ng madaanan. Nang inag ang espasyo, tila nagkabasag-basag. Ang lupa naman ay tila napunit at nawalis, dahil sa gitna ng malabagyong sigaw. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nakatayo lang si Yehi, parang banayad na hangin lang ang tumatama sa kanya, o kaya'y nakaharap lang siya sa isang electric fan. Hinayaan niyang tamaan siya ng mga pagsalakay, ngunit ang paligid lang ang napupunit. Ni hindi man lang siya natitinag, at tila hindi siya tinatamaan kahit kaunti. Sa kalagitnaan ng mga atake, malamig lang ang sagot ni Yehi, nakakatawa ang mga walang direksyong atake na yan. Doon din tuluyang naunawaan ni -1 na wala ng atakeng makakapatay kay Yehi. Dahil ang katawan ni Yehi ay nakalampas na sa ibang antas ng espasyo. Habang nakatayo si Yehi ng tuwid, ang Zewaludo state na kakayahan ni Yehi, kung saan nagsasanib ang kanyang isip at katawan, ang nagbigay sa kanya ng napakalaking pag-angat sa lakas. Lahat ng stats niya ay ilang ulit na tumaas, dumoble, dumami, at tila sumabog ang kapangyarihan. Umabot sa puntong kahit ang simpleng pagbasag sa depensa ni Yehi ay hindi na garantisado, lalo na ngayong patuloy pang tumitindi ang puwersa niya. Sumulyap lang si Yehi, sabay pangungulangot, at may pang-aasar sa tingin. Diretsahan niyang sinabi kay -1 na kahit maghapon pa silang maglaban, malamang ay hindi man lang nito mabubutas o magagasgasan ang depensa niya. Sa sobrang kapal ng kumpiyansa ni Yehi, halos nakakasulasok, unti-unting nagbitak ang paniniwala ni -1 sa sarili. Nang inag ang kanyang kasiguraduhan, at bumagsak ang kumpiyansa niya, at sa unang pagkakataon, tumagaktak ang pawis sa kanyang mukha. Hindi niya matanggap na lubos siyang nahihigitan, kahit patuloy pang lumalakas ang power niya at lalo pang napeperpekto ang genes niya. Si -1, na kailanman ay hindi nakakakilala ng takot, ngayon lang nakaramdam ng unang udyok na umatras. Napatigil si -1 sa harap ni Yehi nang ipinitik ni Yehi ang nadukot niyang kulangot sa kanya. Sa simpleng kilos na iyon, nanlamig ang buong katawan ni -1. Nang inig siya, kabaliktaran ng dati niyang asta na matigas ang loob at walang takot. Lumapit si Yehi, at tila may dalang hininga ng kamatayan. Sa malamig na tinig, sinabi niya na hindi na sila magkapantay, hindi na sila nasa iisang antas ng lakas. At sa isang iglap, si Yehi ay naging isang napakalaking higanti, tumayong parang bundok. Habang si -1, kahit patuloy pang nag-i-evolve, ay wala nang iba kundi alikabok sa harap niya. Nanginginig ang boses niyang umamin, kapag ganoon kalaki ang agwat, kahit anong pagsubok na paliitin iyon, kahit katiting, wala ring kabuluhan. Napahiyaw si -1 sa matinding kawalan ng pag-asa. Sa isip niya, kung magkakaroon lang siya ng mas maraming oras para lumunin ang mas malalakas na kalaban at gawing perpekto ang genes niya, malalampasan niya ang nasa harap niya. Pero habang sinasabi niya iyon, hamina ang tono niya. Dahil alam niyang huli na ang lahat, dahil sa mga oras na ito, alam niyang isa na siyang tupa sa harapan ng isang mabangis na lobo. Sumiklab ang pagsisisi at galit nang maalala ni -1 ang naputol na golden gene.
Kung hindi lang nasira ang proseso ng refinement, sana hinarap niya si Yi mula sa mas mataas na estado, at kahit papaano, naiwasan sana niya ang kahabag-habag na kinahinatnan niya ngayon. Nang ma-realize niyang ang pagpapatuloy ng laban kay Yi ay diretsyong pagkasawi, napilitan si -1 na tumigil. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili, saka nag-atubiling nagsalita kay Yi, formal pang yumuko, para amining talo na siya. Binalak ni -1 na linlangin si Yi gamit ang mga salitang pampalubag loob. Tinitigan niya si Yi sa mata at kinilala itong kapantay ng isang perpektong nilalang na hindi niya kayang patayin, pero sa isip niya, hindi rin naman siya basta-basta mapapatay ni Yi. Kaya nagmungkahi siya ng pag-atras, iiwan daw niya ang bansang ito at lilipat sa iba, sa mga lugar gaya ng North White Dawn, para raw umayon sa estratehiyang balanse ng kapangyarihan ng sangkatauhan. Pagkatapos, parang nagdidikta na siya ng kapalaran ng mundo, inilatag pa niya ang plano na hatiin ang Lamstar. Kukunin niya ang North White Dawn, habang si Yi ang hahawak sa East at West, at ang kailangan lang daw ng iba pang malalakas ay bigyan siya ng kaunting dugo. Sa dugong iyon, nangako si -1 na makakagawa siya ng isang espesyal na lason, isang toxin na kayang magtumble ng sinumang kumontra. Tuloy-tuloy ang mga patutsyade niya, parang kanya na ang lahat. Pero imbes na matuwa, lalo lang nena si Yi sa kapal ng loob ni -1, akala ba raw ng hinayupak na ito kung hindi alam ni Yi ang kanyang mga pinagsasabi, ngunit, nanatili pa rin itong tahimik si Yi, walang kahit isang salita. Subalit, dumaan ang ilang sandali pa, bigla na lang, dahan-dahang itinaas ni Yi ang isang daliri, at itinuro iyon kay -1. Nabigla si -1 sa kakaibang kilos. Nauutal siyang nagtanong kung ano raw ang ibig sabihin ng senyas na iyon. Dahan-dahang itinaas ni Yi ang isa pang daliri, malinaw na bumuo ng isang tanda, at agad itong naintindihan ni -1. 10, isang 10 minutong countdown. Hindi pa man nabibigkas ni -1 ang hinala niya, pumutol na ang malamig na boses ni Yi. Kung buhay pa siya matapos ang 10 minuto, ipagkakaloob ni Yi ang apelyido niya at titiyakin niyang bibigyan niya si -1 ng pantay na pagtrato gaya ng kung anong meron siya. Isang malupit na panata, na parang hinatulan na siya sa iisang wakas. Kamatayan. Nang ma-realize ni -1 na ginagawang biro lang siya ni Yi, umatungal siya sa galit. Pero si Yi, walang emosyon ng sagot, magbilang na lang daw. Bawat segundong lumilipas, mahalaga. Napahiyaw si -1 sa labis na galit. Para sa kanya, sobra na ang kay-abangan ng taong ito, siya na nga raw ang nagpakumbaba, pero siya pa ang minamaliit. Ibinuka niya ang mga braso, at lumitaw ang isang baluktot ng ngiti, kitang-kita pati ang gilagid niya, habang nilalait niya ang ideya ng kamatayan. Ayon sa kanya, kahit siya mismo ay hindi maaabot ng kamatayan, sapagkat bawat selula niya ay naghahabol mag-evolve, waring nagwawala sa pagpipilit na mas lumakas. Pero bago pa siya makapagyabang ng mas matagal, biglang lumitaw si Yi sa mismong tabi niya. At doon siya tinamaan ng tunay na gulat, nanlaki ang kanyang mga mata sa di makapaniwala. Sa nakakakilabot na lapit nila, halos dikit na dikit, pabulong na sinabi ni Yi na subukan na lang daw niya at tingnan. Ang isa pang kamay ni Yi ay casual lang na umakbay at pumwesto ng mas malalim upang i-lock ang katawan ni -1. Humigpit ang kapit ni Yi. Kapwa braso ay nakapulupot, na parabang naka-arm lock na. At ang boses ni Yi, malutong na parang utos, sinabi niya kay -1, ano? Fair na ba? Noong tuluyan niyang nalock ang katawan ni -1, saka lang tumama ang bugzo ng hangin mula sa nakakatakot nilang bilis. Sumabog ang bughaw na liwanag sa likuran niya at inangat sila ng tuwid paitaas, habang kinakaladkad si -1 na parang bulalakaw na hinihiwa ang langit. Habang bumubulusok sila paitaas, sinasadya ni Yi na isalpok ang katawan at ang pangit na mukha ni -1 sa harapan ng isang gusali. Sa ilalim ni Yi, agad na nagliyab ang atomic energy. Habang tuloy-tuloy ang hatik pataas, pilit niyang ikiniskis ang mukha ni -1 sa pader, nag-iwan ng mahahabang bitik, at nagsasaboy ng dugo at pira-pirasong laman sa paligid. Pero kahit halos magkapira-piraso na at basang-basa sa dugo, malakas pa ring tumawa si -1, sabing wala raw yun, hindi man lang daw siya nasaktan. Ngunit doon siya nagkakamali, maling-mali ang kanyang iniisip, dahil alam iyon ni Yi, at ang totoo,
gusto lang talaga siyang paglaruan ni Hihi. Sa susunod na sandali, sisingilan siya ng yabang niya. Hinayla ni Yehi si -1 paitaas, lampas sa mga ulap. Itinulak ng atomic energy ang bilis nila lampas pa sa supersonic, at patuloy silang umakyat, mas mataas pa sa langit. Nang mapansin ni -1 na numinipis ang hangin at ang lamig ay tumatagos hanggang buto, natarante siya. Nauutol niyang tinanong kung itatapon na ba siya palabas ng Lamstar. Pero naakyat na siya ni Yehi mahigit 50,000 metro, tumagos pa sa ozone layer. Kahit nasa bingit ng panganib, matigas pa rin si -1, hindi raw siya mapapatay ng cosmic radiation, sa halip mas bibilas pa raw ang evolution niya. At kapag naabot niya ang estadong iyon, uubusin daw niya ang lahat ng buhay sa Lamstar. Sa nakakatakot na taas, mahigpit na sinasakal ni Yehi ang ulo ni -1, maliit na lang ang mga anino nila sa harap ng napakalawak na kalawakan, doon din ay malamig na sinabi ni Yehi, sakto to. Walang saksi, at walang madadami sa West City. Sa mga matang puno ng pagnanasang pumatay, idinikit pa ni Yehi ang mukha nito sa magaspang na mukha ni -1. Halos pabulong na idinugtong ni Yehi na sa layo raw nila ay alam niyang naputol na ang connection ni -1 sa mga growth entities niya. Pagkatinig nito, biglang tumulo ang malamig na pawis ni -1. Nang marinig niya ang salitang growth entities, o derivative life form, nabiyak ang dating immortal na ekspresyon niya. Nanginginig siya, at tila mauunang humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan sa sobrang pagkabigla. Halos hindi siya makapaniwala sa naririnig. Pilit niyang itinatanggi ang lahat, iniisip na baka pain lang ang sinasabi ng taong nasa harapan niya. Ngunit dahil sa matinding pagtataka, sa huli ay napatanong na lamang siya kay Hihi. Paano mo nalaman? Sa totoo lang, hindi naman talaga immortal ang pangunahing katawan ni -1. Minsan na siyang nabihag ng Thunderbird, at kahit mahirap siyang patayin, bawat muling pagsilang ay may kapalit na life energy, kaya habang tumatagal, humihina siya. Matapos ang mga nakaraang laban, nabawasan si -1 ng 3/4 sa kabuohang buhay niya, ngunit ang natira niyang life force ay kaya lang sumabay sa ilang overlords. Pero ang tunay niyang sandigan laban kay Yehi ay hindi lang ang kakayahan niyang mabuhay ulit, kundi ang mga derivative life forms na hinihiwalay mula sa katawan niya. Isa pa, makikita ito sa nakaraan niyang laban, mula sa pagkakataong naputol ang ulo niya dahil sa Golden Horn Insect Lord, hanggang sa hindi mabilang na piraso ng laman at tisyo na winasak ni Yehi pagkatapos, ang mga naputol na bahagi ay hindi talaga namamatay. Sa halip, napupunta ang mga ito sa isang latent state, parang tulog, dormant, naghihintay ng sandaling ma-activate kapag naubos na ang life energy ng pangunahing katawan. Kapag dumating ang oras na iyon, gigisingan ni -1 ang backup consciousness na nakaimbak sa mga bahaging iyon para magsagawa ng ibang klase ng rebirth, isang ganap na naiibang uri ng muling pagsilang. Pero kahit ang kakayahang paghahati ng kamalayan na iyon, may depekto pa rin. Sa ngayon, gumagana lang ito sa loob ng limitadong distansya. Kumikislap ang bughaw na liwanag sa mga mata ni Yehi at sa mababa niyang tinig, napanginig si -1 habang ipinaliwanag ni Yehi ang lahat ng kanyang mga nalalaman, na dahil sa mas mataas niyang lakas at mas pino niyang pagdama sa life field, natuntun niya ang koneksyon ng pangunahing katawan ni -1 at ng mga piraso nito, at mula roon, naipagpalagay niya ang hangganan ng distansya na kaya nilang pag-ugnayin. Sa huli, malamig ang hatol ni Yehi para kay -1, alam niyang isa na lang ang buhay niya ngayon. At kung mamamatay siya mula rito, tuluyan na rin siyang maglalaho, wala nang pagkakataong bumalik pa sa mundong ito. Sa sandaling yun, nagkaharap sina Yehi at -1, isang standoff na sobrang tensyonado at delikado. Namutla si -1 habang sila'y patuloy na nakalutang sa kalangitan, at unti-unti na siyang sinakmal ng takot. Sa mga sandaling iyon, tuluyan ng nahinuhan ni -1 na nadiskubre na ang pinakatatago niyang sekreto. Nanlalaki ang anim niyang mata habang iniisip niya na hindi na siya pwedeng mamatay. Dahil kapag namatay siya sa kasalukuyan niyang buhay, hindi na niya muling masisilayan ang sikat ng araw. Kaya naman, sa isang desperadong desisyon para hamaba pa ang buhay niya, agad niyang pinahaba ang mga buto niya. Umumbok ang mga kalamnan, at sumabog ang isang mailap at sinaunang presensya, parang halimaw. Umatungal si -1 sa desperasyon. Plano niyang hatiin ang sarili niyang mga selula sa maliliit na bahagi,
para kahit papaano ay may matira sa kanya at mabuhay siyang muli. Isa itong teknik para mailigtas ang kakapiranggot niyang buhay. Nagyabang pa si -1 na hindi raw kayang pulutin ni Yi ang bawat piraso ng kanyang mga selula. At kahit isang hibla ng laman lang ang makalusot, mabubuhay pa rin daw siya. Ngunit tinitigan siya ni Yi, nagliliyab ang mga mata. Sa malamig na tinig, tinanong niya si -1 kung natatakot na ba ito. Iyan na rin ba raw ang likas nitong kakayahan na naisip para makaiwas sa kamatayan? Sa isang iglap, isang marahas na pagsabog ang sumabog sa buong kalawakan. Sa sobrang pagkataranta, napanood ni -1 si Yi habang biglang lumobo ang katawan nito. Sa isang iglap, naging isang 10 metrong asol at itim na higanti, at patuloy pang lumalaki. Kung ikukumpara, si -1 ay parang sisiw na napakaliit, nakakulong sa palad at napipigilan ng kung anong di nakikitang puwersa, parang pader ng hangin. Napapamura si -1, galit na sumigaw, na isa raw itong demonyo. Hindi niya lubos akalain na kaya rin pala nitong si Yi na mas lumaki pa. Dahil sa likas na takot, halos nagmakaawa at nagmura si -1 kay Yi, ngunit binaliwala lamang ang lahat. Pinisil siya ng dambuhalang kamay ni Yi na para lamang lamok, at ipinahiwatig nitong hindi nito kailangang pulutin ang bawat piraso niya, sapat ng buo siyang nakahawak sa kamay nito, at wala siyang magiging takas. Ginamit ni Yi ang napakalaki niyang katawan para durugan si -1, saka siya idiniin at sinakal sa higpit gamit ang dalawang braso. Pagkatapos, pinagkistas niya ang mga palad niya ng paulit-ulit, sadyang dinudurog si -1. Tumagos ang sakit sa bawat hibla ng katawan ni -1 hanggang sa bawat selula, at sa tindi ng desperasyon ay napasigaw siya habang inaalam kung ano ang balak gawin sa kanya. Kalaunan, napiga si -1 hanggang maging isang bilog na tipak ng laman, subalit patuloy pa rin siyang bumubulalas at nanginginig sa takot habang inaalam kung ano ang susunod na balak ni Yi, at sa kanyang isipan ay hindi niya halos matanggap ang posibilidad na kakainin siya nito, na animoy itinuturing niyang kasuklam-suklam at parang asal hayop ang ganoong gagawin. Gayunman, hindi natin nagsihihi. Binuka nito ang bibig at, sa isang lagok, nilunok siya ng buo. Patuloy pang nagyayabang si -1, umaangal sa loob, na para bang hinahamon si Yi, kung natatakot ba itong punitin niya palabas mula sa loob. Ilang sandali lang, itinulak siya pababa ng lalamunan hanggang sa dambuhalang tiyan. Kung ikukumpara sa higpit ng katawan ni Yi, napakaliit niya, pero tumawa pa rin siya ng may kumpiyansa, iniisip na nakahanap na siya ng paraan para mabuhay sa gitna ng kamatayan. Dumausdas si -1 sa lalamunan kasabay ng mabigat na paglunok, ngunit agad niyang napagtantong simula pa lamang iyon, sapagkat ipinahiwatig ni Yi na ang paglunok ay unang hakbang pa lamang. Ang totoo, inihahanda niyang tuluyang burahin si -1, gagawin niyang pugaw ng sarili niyang katawan para tunawin at pinuhin ito, lampas sa hangganan ng malawak na espasyo. Doon din ay isang malakas na pagsabog ang umalingaw ng isagawa ni Yi ang susunod na hakbang. Flame Sovereign. Nagbago ang kulay ng mga mata niya mula asul tungo sa pula. Nag-iba ang aura niya, at isang mabangis na pulang liyab ang sumiklab, parang bagong araw, at tininaan ang paligid ng espasyo ng madugong pula. Uminit ang balat ni Yi hanggang 4 o 5,000 degrees Celsius. Ang core niya, lampas 10,000, at patuloy pang tumataas. Umabot ang init sa antas na halos kapantay ng temperatura sa ibabaw ng araw. Sa loob, si -1 ay nasusunog sa nakapangangilabot na init. Nagpanik siya, at walang tigil ang pag-aatungal dahil naiisip niya na sa ganitong sitwasyon ay para na siyang crenimate. Hindi niya maisip na may nilalang na kayang magpakawala ng init na parang bituin. Ang mismong katawan at genes niya ay walang kakayahang umangkop sa isang lugar na bawal sa buhay, parang mismong araw ang kalaban. Naihahambing pa ni -1 na kung nasa West City si Yi ngayon, sapat na ang nakakatakot na init ng Red Lotus niyang anyo para durugan at gawing abo ang buong lungsod, at pwede pang permanenteng baguhin ang klima ng buong rehiyon. Sa loob ni Yi, humagulgol si -1 at nagmakaawa na tumigil, doon lang niya tuluyang naintindihan na pinoproseso na siya, parang tinutunaw at pinorefine na tableta. Sa pagitan ng kawalan ng pag-asa at matinding galit, unti-unti siyang natunaw, nasunog, at nagkikisay sa sakit sa loob ng tiyan.
Gayunpaman, pinipilit pa rin ni -1 na mag-regenerate ng mga selula para makaangkop sa sobrang init, pero bawat pagtatangka niya, palpak. Paulit-ulit pa rin niyang ipinagmamalaki na siya raw ang perpektong nilalang, na oras lang ang kailangan niya para umakyat sa mas mataas na antas. Pero habang tumatagal, pahina ng pahina ring humihina ang boses niya, hanggang tuluyang naglaho. Sa totoo lang, ni hindi kailanman naisip ni -1 na may araw, o estadong parang araw, na magtutulak sa kanya sa ganitong katapusan. Kasabay noon, pinakawalan ni Hihi ang isang nagliliwanag na pulang lotus fire na shockwave mula sa katawan niya. Kumalat ito ng daan-daang kilometro, isa itong liwanag na parang bituin, kitang-kita kahit mula sa kalawakan. Pagkatapos, dumating din ang katahimikan. 10 minuto bago nito, nasaksihan ni Dai Kaiming at Old Mo kung paano sumirit paitaas si Hihi, sinunggaban si -1, at sumalpok sa kalawakan. Ngayon, nakatanggap sila ng transmission mula sa air battleship. Humihingi ng tugon ang West City Warzone Headquarters mula sa Vanguard Squad. Tumugon si Dai Kaiming at kinumpirma ang utos. Iniulat niya na naitaboy na ang Tide Beast sa West City, maayos ang operasyon ng paglilinis, at napatay na ang Overlord ng West City. Pagkatapos ng ulat, mabilis na naintindihan ng HQ ang sitwasyon. Inamin ng headquarters, kung wala raw ang misteryosong powerhouse na yun, mahihirapan silang mabawi ang West City. Tinanong ni Dai Kaiming kung sino yun para mapasalamatan niya ng personal. Gayunman, iisa lamang ang tugon na ibinigay ng HQ, na matatagpuan niya iyon sa Wado University. Napatigil si Dai Kaiming at napaisip kung din ba iyon, o kung may natatanging propesor na sadyang itinatago lamang. Pero hindi pa rin siya kumbinsido. Bilang Student Council President, kilala niya ang karamihan sa faculty, pero wala pa siyang nakitang sinuman na naglalabas ng ganong klaseng asol na mapaminsalang liwanag. Doon na nagdagdag linaw ang HQ na hindi ito propesor o lecturer kundi isang estudyante. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dai Kaiming sa biglang impormasyon, sapagkat isang estudyante iyon, at mas bata pa sa kanya ng 3 taon. Nang mapagtibay pa ito ng headquarters, tuluyan siyang natulala. Sa kalangitan, kumalma na ang lahat, ang natira na lang ay ang nakapanghihilakbot na init, bilang patunay ng paglipol ng Red Lotus. Sa labas, sa mismong kalawakan, biglang bumulusok pababa si Hihi sa nakakakilabot na bilis, mukha siyang kumatang humahagibis patungo sa Lamstar. Ang katawan niyang lampas 10 metro ang taas ay unti-unting nagbabalat, na parang uling na nagiging piraso-pirasong shell. Habang bumabagsak, patuloy siyang nagrereklamo, na parabang sinasabi niyang naging pangit na ang anyo niya at mas lalo pang pumangit ang lasa ng halimaw na kakasipsip lamang niya, at natuluyang tinupok ng init ng Flame Sovereign ang kanyang nano-battle armor. Pabulong niyang sinabi na oras na para subukan kung may silbi ba talaga si -1, saka biglang binuka niya ang bibig ng malapad. Natuklap ang sunog na balat at lumitaw ang hubad niyang katawan. Dapat sana, i-activate niya ang Nano-Watch. Handa na si Nuwa, pero sa sandaling yun, may mga biolohikal na litid, parang mga ugat o tentacles, na gumapang palabas mula sa bibig niya at biglang lumago. Sa isang kisap mata, nabalot ang buong katawan ni Hihi ng gumagalaw na itim at pulang biosuit. At doon niya naramdaman na ang dekalibreng vampire veins na sinabayan pa ng evolutionary power ng Emperor Template, ay hindi lamang nagbibigay sa kanya ng kakayahang tunawin si -1, kundi nagkaloob din ng kakayahang higupin ang mga Jin nito sa tuwing napapasa loob ito ni Hihi. Sa isip ni Hihi, humigpit ang nabubuong biolayer at dahan-daw ang humubog, nag-iba ang kulay, nag-ayos ang himaymay, hanggang ang ibabaw nito'y magmukhang kombinasyon ng leather at matitibay na hibla. Sa isang iglap, parang nagsuot siya ng madilim na abong suit. Pero agad niyang napagtanto, hindi lang ito simpleng kasuotan. Hindi lang nito inalis ang pinsalang iniwan ng Flame Sovereign, binago, inayos, at in-optimize nito ang buong katawan niya, na parabang may hawak siyang character editor sa isang laro. Pagkatapos mag-fuse ang itim at pulang biomass, grabe ang itinaas ng kalidad ng buong katawan ni Hihi, ang resistensya niya sa init, kapasidad sa pag-iimbak at pagdaloy ng enerhiya, tibay ng buto, pati ang nervous system, lampas na lampas sa dati. Sa itsura, mukhang siya pa rin habang nakalutang sa ere, pero sa antas na mikroskopiko, para itong lindol na bumaligtad sa lahat.
Pinili niyang panatilihin ang dating anyo, hindi dahil hindi niya kayang magbago, kundi dahil kayanan niyang baguhin ang hugis, pangangatawan, kahit kasarian anumang oras, parang pag-edit ng avatar. Hindi niya maitago ang kasiyahan, ramdam niya ang isang pambihirang kalagayang halos hindi maipaliwanag sa salita, isang kapangyarihang katapat ng mataas na uri ng nilalang. Sa kabilang banda, lumipat ang eksena sa North Byton Federation. Sa loob ng military command base ng Federation, nanginginig ang mga tao habang nasasaksihan ang anomalya sa kalangitan. Sa satellite feed, kitang-kita ang isang nagliliwanag na pulang shockwave na malinaw na bumubuo sa atmosfera. Nakatitig sa pangunahing screen si General Dollar ng North Byton Federation. Nanlaki ang mga mata niya, at napasigaw siya, halatang hindi niya mapigilan ang sindak sa kakaibang tanawin. Eksaktong sandaling iyon, nagulat ang supercomputer ng Federation na si Eve, may matinding energy reaction sa hangganan ng stratosphere at thermosphere sa itaas ng West City sa Sea State. Tinatayang apektado ang humigit kumulang 600 kilometro na radius, at ang lakas ay katumbas ng 10 milyong tonelada ng TNT. Napamura ang general sa galit, litong-lito kung bakit may ganitong insidente habang isinasagawa ng Sea State ang reclamation operation nila. May isang teknisyan ang agad nagulat, nakadetect si Eve ng life signs sa mismong sentro ng pagsabog. Napatigil ang general, halos hindi makapaniwala. Sa ganyang antas, kahit isang espesyal na Grandmaster, hindi mabubuhay. Pagkatapos, iniutos niyang i-zoom in ang satellite image, gusto niyang makita kung ano talaga ang ginagawa ng Sea State. Nang lumaki ang larawan, lumitaw sa screen ang isang binatang naka-leather jacket. Tumangala ito, at ang titig, matinis at matalim, parang tumagos sa napakalayong distansya, diretso sa satellite na nasa labas ng mundo. Nanigas ang general, nagbago ang ekspresyon niya, at napabulalas siya ng hindi napipigilan. Binatilyo lang yan. Tapos, gumalaw ang mga labi ng binata sa screen, na para bang may sinasabi. Binasa ni Eve ang galaw ng labi at isinalin. Sa wika ng Sea State, nanunuya ito. Ako ba ang hinahanap mo? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.